Ito yung manual blower, no, ng mga yung mga minahan, no, kung wala silang ano, wala silang blower na sinasaksak sa kuryente o sa genset, ay ito yung manual. So paano nga ba ito gumagana, itong manual na to, blower na to? So, ito iniikot, ito iniikot to. Tapos iikot dito papunta dun, ayun. Tapos nandito yung mag-blow, ayun. So lalabas ngayon yung hangin dito, ayun, malamig. So lalagyan to ng hose paloob. So para hindi mawalan ng hangin yung mga minero sa loob, ay kailangan nila to manual blower. Pero yun nga lang, mayroong taong mag-ooperate dito para hindi mawala ng hangin yung lakas, oh. Yung mga arsap boys, so kakain muna daw sila para malaman nila. Tapos lakas yung hangin, mga Pinoy yan. Ang Pinoy ito, no? Oh, pero maganda ito sa ano, sa mga minero kasi hindi talaga mawawalan sila ng hangin kasi ikutin mo lang yan, yan. Yun nga lang, mayroon dapat na magmamaniobra nito. So ang maganda pa dito, kung i-upgrade pa siya, ilagay sa ilog, so lalagyan ng parang ano dito, parang hélice, tapos iikot na ito, lalabas yung hangin, no? Kung titingnan mo, akala mo yung tahian dun sa ano kay Cinderella, yung natusok siya ng karayom, parang ganito yun eh. So yan yung manual blower ng mga minero na mga arsap, no? Sa mga arsap, oh. So kakain mo yan sila tapos babalik dito makakakuha. Ito mga kakuha, no? So ano nga ba talaga ang buhay minero, no? So small mining lang ito mga kakuha. So ating alamin kung ano talaga ang buhay small mining, no? Kung tutusin, napaka liit ng butas nila, para silang mga hapon mga kakuha. Tingnan natin dito yung isang butas nila mga kakuha. Ayan mga kakuha, oh. So yung mga hapon, ganito din ang ginagawa nila, no? Sa loob umikot na sila doon, no? So ang buhay minero ay hindi po biro mga kakuha. Puro yan ano, puro yan timber, bawat gilid timber, ayan, o. So timber yan lahat na kakuha. So tanungin natin mamaya yung abantero nila. So ngayon kakuha, no, mga kung sila nakaupo sila dito, pero ako nakahiga dahil malaki nga ako. Hindi biro ang magiging minero mga kakuha, no? Kung iisipin nyo, ginto po ang pag-uusapan, pero buwis buhay yung ginagawa nila. So dapat natin silang galangin at dapat natin silang respetuhin. Yung mga minero dyan, no, ay saludo ako sa inyo, no? Ayun pa mga kakuha, no, doon pa. So
medyo masikip talaga. Subukan natin umupo dito. Ayan mga ko, kaupo na tayo. Meron pa dun, no? So, itong sa kanila ay hanap buhay nila ito. So, makakain man lang yung pamilya at minsan-minsan naman ay bigyan nila ng magandang damit ng kanilang mga anak. So, magkano bang ginto ngayon? 4-2. Napakamahal. Pero hindi po mababayaran ang pawis ng isang ama para sa kanyang mga anak, no? Lalo na ang isang minero, no? Small mining ito, mga ko, So ano ba talaga yung hinahanap nila dito at talagang nagtsatsaga sila. So dahil sa ginto na napakamahal. Darating ang araw, mas magmamahal pa ang ginto, mga kuha. So, kapag may prospect na mga pupuntahan, ay ginagawa nila ito. Ang tawag dito ay small mining. Yung mga free gold lang ang kinukuha. So, grabing timber mga kuha, So, kung iisipin nyo mga kuha, yung pinapasok natin ay mga bato, no? Na sulid dito, kahoy, kunting pagkakamali lang dito, talagang ililibing ka nila ng buhay dito mga kuha, no? So pero ito para sa kanila safe na to. Ayan. Ang malaking mining mas safe pa yun kasi talagang mayroon silang timberman. Kahapon na nila, itong butas nila na bar down. So kaya nag-uumpisa sila ulit. So tanungin natin yung isang minero kung anong nga ba talaga kahirap ang buhay ng isang minero. Tara mga kuha, tanungin natin. So pre, unsa na gina bedrock kini imong ginagawa diha? Oh. Imong yun ang abuton, no? Ano na dikit. Bulawan. Bulawan. So diya ginagadikit ng bulawan. Kani may wala na pa. Kani siya. Mao ginay bedrock kiday. So tinatawag na bedrock mga kuha kasi doon nakahiga yung malaking bato at andun yung mga ginto. So kailangan nilang abutin yun para makuha yung mga ginto. Ano na kaya sa pre? Wala. Wala? Anak? Na isa. Isa. So pagka kuha diya, dali pag nyata mag-speaker sa ni? Kini making ni. Making. Diri na mo gibutang kay kundim naman ni. Kundim. Pag kundim na, di ako dibutang. Dili butang naman puno magmaking. Parang dili gid mo losno ba? Init no, walay kwan. Katong inyong yung blower, manual blower. Dili ko na mo gamiton. Pag init na kayo, ano tong Abrihan. So kailangan pagbuta sampol. Oh. Tapos silang hanapin.
So ito yung marking nila mga ko, ano. Ang ibig sabihin ng marking ay yung hinukay nilang lupa. Tawag doon marking. Ilalagay nila dyan. So possible wala na yung may gintuman, kunti na lang. So ang hinahabol nila dito ay yung free gold na medyo malaki-laki. Saka yung mga maliliit din, sumasama na yun. Pero noon, mararami talaga mga ginto dito. Oh, hindi lawan rin sa na. Kani mo rehab na lang ni. Kato, parang may gumagano man, oh. Kumikista pa yun, oh. Ha? Bato. Making naman ni. Making na yan. Ang kutob ang kwaon na mo. Kutob, mga hanggang doon lang kukunin. So, yung taas nito, making na. Oh, making na ni. So, dahan-dahan talaga pala yan. So, ang buhay minero, jackpot lang, no? So, yun na ako, ano? Napakahirap mag-ganyan, mag-okay. Yung mga treasure hunter, no? Mga magagaling na treasure hunter dyan. Alam ko, yung iba dyan ay isang minero din, no? So, marami nang yumaman sa pag-treasure. At marami na rin yumaman sa pag hanap ng free gold o ginto o bina. So, yung free gold at bina, magkaiba yan, pre, no? Lahi na. Magkuhan sila kani kay mga may processing yun ani abante. Na, dili naman to ibol mill kani automatic na ninig na baligya dahil ni. Baligya dahil. So, jackpot lang, no? So, ibig sabihin pala, pagka mayroong na-open na parang isang bedrock, pwede mong hanapan ng ginto, baga, no? Ang ganda, no? Napaka-amaze ng trabaho nila, napakahirap. Pero, challenge, no? Ginagawa nila yan para sa pagkain, may mabili man lang sa bahay, no? So, kayong may mga trabaho dyan, maswerte kayo. Kasi may trabaho kayo. Mahalin yung trabaho nyo. So, yung mga miner nga, tingnan mo. Ito yung dito dito yung gagamit yung sinabi ni Fernando Po Jr. Kahit anong butas, no? Kahit butas ng karayom, papasukin ko. Basta may ginto yan sa dulo. Yan ang minero. Sa mga treasure hunter dyan na pumapasok-pasok sa mga tunnel, no? Alam ko magagaling kayo, pero may mas mga professional pa talaga. Yan mga kuwa, tingnan natin yung ibang hinuhukay nila mamaya. So, ayan, sasaking yan yan, no? So, yan yung ilalagay nila doon sa ilog. Ayan na yan mga ko, no? So, hindi mo pa alam kung mayroon o wala yung lupa na yan. Kung yung mga magsasaka sa sa palayan magtanim ay hindi biro, no? Ang mga minero ay maghukay ay hindi biro. Kaya
Kaya respetuhin natin sila. Yung mga sinusot yung ginto dyan, no? Yung mga magagandang babae, no? Mga nanay na nagdidilawan yung mga liig, mga kamay dahil sa ginto. Dito po galing yung ginto nyo, no? So sila po yung hirap na hirap sa paghanap niyan. Kaya kung may ginto kayo, pahalagahan nyo yan. Huwag nyo siyang kahit saan lang ilalagay. Oh. Dahil maraming tao naghihirap niyan para magkaroon kayo ng necklace, bracelet, sing-sing. Ganyan kahirap ang minero. So ayun mga kuha, punta na ng ilog kung mayroon ba wala. Huh? So akit na yan, kukurin sa kabila, saka dadali na sa ilog. Ayun oh. Tama na, Park. Alang na tayo. So ayan yung pinagkuhanan. Nakakuha. Bedrock. Tawag nila ay sahig. Bato yan. Diyan lumidikit yung ginto. Pag may nahanap silang isa dyan, yan tuloy-tuloy na yan. So yung mga kuha. Sir, kabiyahe. Wala nga. Bili ko, sir. Ako. Lunter. Ayun na nga mga kuha, no? So pagkatapos doon sa pag-try nila, dadalhin nila dyan sa ilog at dyan nila sasalain. Ang tawag dyan ay banlas, no? So ipapadaan nila sa ilog yung mga hinukay nila at nalalaman nila kasi mabigat ngayong ginto at naiiwan talaga siya. So may screen yan mga kuha para maiwan din yung mga maliliit na ginto. Ang tawag nila ay ginto powder, gold powder. So magkaiba yan sa yung sa bina. Kasi yung bina dinadaan sa bulmilan. Pero yung pre-gold ay ganyan lang ang proseso. So pagkahapon yan mga kuha, pag nakakuha sila yan, ay yun na yung pambili na ng pagkain, gastusin sa bahay. So marami yan sila, siguro mga 8, no? So paghati-hatian nila yun. So minsan naman ay wala silang makuha, so, minsan naman ay jackpot. Kapag nag-high grade nakakuha, ito nakakuha sila dyan ng 5 grams hanggang 68 grams nakakuha nila dyan. So on natin yung gadget. Ayan, on. Tapos ulit mga kuha. Ayan, naka-on mga kuha, no? So ang hanapin natin dyan mga kuha, yan mga kuha, no? Ang hanapin natin dyan ay ano, English. Okay. Tapos ayan, gold nuggets, silver, cavity, diamond. So ang pipiliin natin ay nakasit sa gold nuggets yung hahanapin natin makakuha, no? Gold nuggets, ayan. So okay. So 500 meter lang yung range natin, no? Kalayuan. So medyo malayo-layo. So pag tinaasan natin yung mga kuha ay naging 1,000. So babaan na natin ng 500, no? So hanggang ano kasi ito mga kuha, hanggang 2,000 meter, no? So babaan na natin siya, 500 lang, tapos off. So
So wait lang, ayan ang mga kuha, no? So kapag nagaganyan mga kuha ay ready to use na yan siya. So pwede mo nang i-ground balance. Okay, so nuggets tong nilulukit natin mga kuha, no? Pinsya na kayo, may sipon ako ngayon. So, nuggets ang hinahanap natin, gold nuggets. No? Yung mga kuha, no? Dito nakaturo. Diyan ka lang, diyan ka lang. So, ikot-ikotan lang natin itong butas nila. Kung dyan ba talaga nakaturo. So, lagi tayo sa araw. So, ayun na nga mga kuha, no? So, nag-locate tayo ng nuggets para naman may ambag tayo sa kanila. Meron tayong may tulong, no? Kasi yung locator na yan ay may selection siya ng gold nuggets. So, yun yung mga pre-gold, no? Yung mga buo na ginto. Kung may malocate siya, so possible na may marami doon sa area na yun. So, yan lang yung may tutulong natin sa kanila mga kuha. Kasi kawawa naman mga yan. Napakahirap ng buhay nila. So, nasa bundok po yan. Nasa taas ng bundok. So, pinuntahan natin sila para mayroon tayong maitulong. So, yun mga kuha. Magpatuloy tayo sa ating pag-locate. Ayan na nga mga kuha. At may nakikita nga siya dyan sa area na yan. So, yun lang yung kaya nating may tulong sa kanila mga kuha. So, yun na nga mga kuha, no? Hanggang dito na lang siguro ang videos natin. At ako'y nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong panonood at pagsuporta. Sa mga RSAP boys dyan, no? Buhay kayo. At sana pagpalain kayo ng Panginoong Ama. Maraming salamat at magandang hapon.